So, ang lesson natin for today mga lods ay nakikita nyo naman sa screen nyo ang tinatawag na dealing range, no? So, itong dealing range, dito papasok yung premium and discount natin with the use of Fibonacci. So, para ma-determine natin yung premium and discount, gagamitin natin yung Fibonacci. And hindi i-explain ko lang sa inyo kung ano yung Fibonacci na simple words. Ito yung sukat na ginagamit ng panggawa ng mga struktura, ng mga bridges, mga bahay. No, kasi ang Fibonacci is a sequence of number na hindi ko na-explain sa inyo kasi sobrang scientific nito kahit ako sumasabog utak ko dito. Pero basically ang Fibonacci makikita natin yan kahit saan. Makikita natin yan sa halaman, sa katawan ng tao, sa galaxy, no? So Fibonacci mga lods, kung nakikita ito sa lahat ng bagay, ginamit din ito para sa pagte-trade. No? So, itong Fibonacci na to makikita natin yan dito sa gilid. Ayan. Dito sa pangatlong category, click nyo. Ayan, na may Fibonacci. Then, maraming klaseng Fibonacci makikita dito. Pero, gagamitin lang natin is yung Fib retracement. So, yung Fib retracement, kapag nilagay nyo yan, ganyan yung itsura niya. So, rainbow siya. And hindi natin kailangan lahat to. Hindi natin kailangan ng maraming kulay. Hindi natin kailangan ng maraming lines. Itong mga numbers na to, hindi natin kailangan masyado. So, meron na akong templates na ginawa dito. Gayahin nyo na lang, no? So, ayan. So, napansin nyo, nagbago na yung Fibonacci natin. And ito yung settings ko. I-post nyo itong video na to para makopy nyo yung settings. Tapos dito sa baba, no, i-scroll nyo lang. Make sure na naka-check itong Fib levels based on log scale. Pag naka-check na yan, punta kayo dito sa gilid na to. Alisin ko lang yung camera ko, no? Ayan. Punta kayo dito sa bottom right nyo. Ito, no? Kaklik nyo dyan, makikita nyo itong logarithmic. So, make sure na naka-check yung logarithmic natin para mag-align siya sa Fibonacci natin. So, itong dealing range, kailangan may knowledge tayo sa sell side, buy side liquidity. Pero alam ko, hindi ko pa ito tinuro based on nire-record ko ito ngayon. Pero, matututunan na natin to paano gamitin. By the time na ituturo ko na sa inyo yung liquidity, mas madadalian na kayo sa paghanap ng dealing range. So, bakit may dealing range? Ang dealing range mga lods, ito yung area na kung saan mas better na mag-place ng position, mapa-short man yan or long. So, hindi tayo basta-basta bumibili sa market just because na, for example, umangat yung market, ayan na umangat. Tapos, meron tayong nakitang FVG dito. So, nakita nyo masyadong mataas, tapos nag-bounce siya dito, hindi tayo bibili dyan. Maraming tao nagre-risk na bumili dito, pero meron tayong tinatawag na premium and discount. So, alam nyo na yun, from the word premium, tsaka discount, kapag yung price ay nasa taas, no, nasa taas, premium siya. Or kapag mataas yung price, premium siya. Kapag mababa yung price, discount siya. For example, meron kayo nakitang damit sa mall na favorite nyo. Pero yung presyo niya sabihin natin is 1,000 pesos. Then, sabihin natin wala kayong budget, hindi nyo siya binili. Tapos, nalaman nyo, next week, nagkaroon ng sale, nakita nyo yung favorite nyo damit at ngayon yung $1,000 naging, yung 1,000 pesos naging 400 pesos na lang, no? So, may get 60% discount, diba? So, anong gagawin nyo? Siyempre, bibili nyo kasi naka-discount kayo ng 60%. Same din sa pagtitrade. So, dito naman, para malaman natin kung nasa discount ba or premium yung isang price, dito natin ipa-plot yung Fibonacci. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa Fibonacci, no? Ayan, kung nakikita nyo man ngayon, meron tayong 0%, 50%, tsaka 100%. So, lahat ng mga price na below 50%, ito yung 50% natin, yung gitna, ibahin ko lang kulay para makita nyo, no? Ayan. So, lahat ng price below 50%, no, sa baba ng red na yan. So, kung andito yung price, this is discounted. Meaning, kung uptrend yung market, tapos nag-pullback na yung market dito below the 50% or yung tinatawag nating equilibrium, then discounted na yung price. Meaning, kung meron tayong makikitang key level dito like FVG, inverse FVG, OB, lahat ng mga pinag-aralan natin nung una, then magandang opportunity na mag-place sa ganong area kasi discounted siya at the same time yung market is uptrend. Ibig sabihin umaangat yung market. So bibili tayo sa murang price, sa discounted na price para pag umangat, mas mamamaximize natin yung potential profit natin. Same thing
kapag nasa taas yung price or nasa taas ng equilibrium, ito, nasa taas ng 50%, then this is a premium price. Meaning, masyadong mahal na yung price at kapag downtrend yung market, this is the best time or this is the best area to place a short position or dito tayo magsisell. Kasi nga, sobrang mahal na ng presyo, no? Sobrang mahal na ng presyo mga lods. Then, kapag bumaba yung price, mas mamamaximize natin yung profit sa pag-short. Okay? So, tandaan nyo mabuti, always buy on discount, always sell on premium. So, kung for example, uptrend naman yung market, tapos, sabihin natin, nag-pullback siya pero hindi man lang tinamaan yung 50% ng equilibrium natin, hindi man lang umabot sa discount, tapos umangat, okay lang bang bumili dito? Okay na okay yung bumili dyan, pero mahina ang probability kasi kung for example, bumili tayo dito, tapos dahil nasa premium ka pa, most traders mas pipili nilang bumili sa discounted price or mas pipili nilang magbenta sa mga premium price. So may chance na bababa pa yan. So kung dito kayo bumili, potentially, negative na yung PNL nyo and may chance pang stop out kayo bago pa to lumipad. And isa pa dun is hindi natin mamamaximize yung profit. Kasi kung dito kayo nagbumili, tas andito lang yung take profit nyo, syempre yung stop loss nyo medyo malayo-layo nun, then yung risk to reward nyo hindi ganun kaganda. So may chance na hindi maganda yung kikitaan nyo dito. So that's why yung gagawin natin, mas better nang iwanan nyo na lang if hindi siya tatamaan or hindi bababa sa mga area na gusto natin. So hindi tayo dapat na FOMO dito, hindi tayo dapat nagmamadali, hindi natin to i-take. Kumbaga, mahina yung probability na mag-workout ito, no? Kumbaga nagre-risk kayo masyado. Okay? So sa trading kasi sabi ko nga sa inyo, mas pinapataas natin yung win probability natin pag pinagsasama natin yung mga confirmation tsaka confluences. Okay? So now alam niyo na paano nagwo-work yung premium and discount. Alam niyo na rin kung ano yung Fibonacci. So ano yung dealing range? Ang dealing range, mga lods, makikita yan tuwing merong swing high and swing low. Okay, so yung kamukha na pinag-aralan natin nung una, 'di ba? Kung ito yung recent low natin, so basically this will be our low. Yan yung swing low natin. Then ito naman yung swing high. So kapag meron kayo nakitang swing low tsaka swing high, tapos uptrend yung market, like this is higher high, higher low, nagpo-form siya ng higher high, higher low, tas higher high and so on. Okay? Pag nakita kayo ng ganitong swing low and swing high, etong area na to, itong swing low tsaka swing high, yan ang magiging dealing range nyo. Meaning, sa loob nyan, this will be our dealing range. Okay? So, anong gagawin kapag na-determine nyo na yung dealing range, pag nakita nyo na itong swing high nyo, ito na yung swing low nyo. So, inalis ko muna yung arrow dito. So, pag nakita nyo na meron na tayong swing high tsaka swing low, ipa-plot natin yung Fibonacci. So, dito natin titingnan kung nasa premium na ba or nasa discount yung price. Okay, so now, dahil uptrend tayo, ano sabi natin? Always buy on discount. Kasi mag-uptrend tayo, ibig sabihin, mas mataas ang chance na umangat yung market kaysa bumaba. So, aantayin natin yung market price to go down. Okay? So, at least matamaan niya yung 50% or equilibrium ng market, no? Bago umangat. So, pwede hanggang dito lang siya sa 50, pwede hanggang dito siya sa 62, pwede hanggang dito siya sa 70.50 or and so on. Basta hindi niya lalagpasan itong swing low na to. Pwede niya rin abutan ng total discount dito, pero hindi magko-close yung candle natin dito tulad ng pinag-usapan nating market shift, no? So, kung magre-reject siya dito, then this will be our good area to buy. Now, hindi lang yun, hindi tayo bibili just because nasa 62 siya, bibili na kagad tayo. Hindi. So, antayin natin tumama sa mga POI natin o yung mga pinag-aralan natin na FVG, yung mga inverse FVG, mga breaker OB, no? Now, yung confirmation, ituturo ko yan sa next video natin. Pero for now, pag nakita na natin tumama yan sa mga POI natin, tas umangat ng ganyan, it means malaki ang chance na tutuloy na yung market to go up. So, nagbe-make sense ba? So, ang maganda dito is bumili kayo sa discounted price. No? So, kung meron man, sabihin natin, merong FVG dito. Tapos, bibili ba tayo dito? Hindi. Kasi nga, nasa premium siya. Kumbaga, masyado pang mahal yung price to
buy. Yes, pwedeng umangat yan dito, pwedeng mag-respect yung price, pwede mag-respect yung price dito sa FVG sa taas, pero sinasabi ko sa inyo, mas better kung maghahanap tayo ng position sa mga designated area natin tulad ng discount. So, nagme-make sense ba mga lods? Kapag hindi siya tumama dito, kapag hindi bumaba, then iwanan nyo na. Okay? Marami pang position, marami pa tayong opportunity na makikita sa ibang market or sa ibang panahon. Okay? So, hindi tayo nagmamadali dito. And yun nga, mas better na bumibili tayo. Pag uptrend, bumibili tayo sa discount. Same thing kapag downtrend yung market. So, hanapin yung una is nasa yung swing high and swing low nyo. So, ito yung swing high. No? Alisin ko din ulit to. No? Yan. Tapos ito yung swing low. Dahil nakita na natin yung swing high at swing low, pull out na natin yung Fibonacci. Basically, mga lods, nakalimutan ko turo sa inyo, pag uptrend yung market, pinupull out natin yung Fibonacci from down to up. Okay? Tapos kapag downtrend naman yung market, pinupull out natin yung Fibonacci from swing high to swing low. Ginagawa lang natin to para yung 62, 70, itong 79, itong mga number na to, para tumapat siya sa mga entry price natin. Okay? So, importante naman dito is yung equilibrium. Alam natin kung nasan yung 50%. Okay? So, now, downtrend yung market. Kung meron tayong FVG dito, goods na ba mag-short dito? Yes. So, malaki ang chance na yung market will go down, no? From this area. Kasi, masyado nang mahal yung price, kaya mas maganda na siya ibenta. Diba? So, make sure na nasa taas ng 50%, nasa premium area ka bago ka mag-short, no? Lalo na kung downtrend yung market. And kung mapapansin nyo dito, after niya mabasag itong swing high, meron siyang another dealing range dito. Kasi ito na yung panibago nating swing high, gaya ng tinuro ko sa inyo last time na market structure. Tapos ito na yung ating swing low. So, yan na yung bagong dealing range natin. Tapos, pupulaw yung Fibonacci. Ayan na yung panibago nating premium and discount area natin. Okay, so few examples tayo. Kung makikita nyo dito sa chart na to mga lods, no, may nasa daily time frame tayo dito sa part na to. Ayan. Kung mapapansin natin, nagkaroon tayo ng shift in market structure na kung saan nabasag na tong lower high na to. Okay? So, dahil nabasag na yung lower high na to, nakita nyo, meron tayong low. Ito yung swing low natin. No? Tapos, ito yung high natin. Okay? Ito yung high, swing high natin bago siya nag-pullback. So, now, kung mapapansin natin dito, ayan, no? Pupull out na natin yung Fibonacci natin. So, from low to high. Kasi uptrend yung market, di ba? So, now, that uptrend na yung market, nagpo-form na siya ng higher high, higher low. Titingnan natin dito yung mga POY natin. Meron tayong fair value gap. So, napakalit lang ng fair value gap na yun. Pero, pag zoom in natin, sobrang malaki din to. Okay? So, maliit siyang tingnan, pero may fair value gap dyan. Meron ding fair value gap dito. And meron din tayong OB. Okay? So, meron tayong OB. Meron din tayong breaker OB. Okay, so kung napapansin nyo mga lods, no, i-atras ko lang to para makita nyo yung Fibonacci. Kung mapapansin natin, yung breaker OB tsaka tong FVG sa taas, goods to buy na ba dito? Pwede. So, pwede kang bumili dito kasi tinamaan na niya yung 50% equilibrium natin. No? Nasa gitna na tayo, tapos bumaba pa siya sa discounted price. Ang kaso lang, yung candle niya is lumabas. Lumabas sa FVG, meaning hindi disrespect niya to, violate niya to, hindi malakas yung FVG natin dito. So, dito is mawawala na. Same thing din dito sa breaker OB. Hindi niya ni-respect. Nag-close yung candle body natin sa labas. So, this is violated. Now, dahil eliminated na yung mga entry points natin dito, meron pa tayong few entry points dito. Kung mapapansin nyo, tinamaan siya ng weak, sabay lumabas, umangat. So, meaning, this area will be a good entry price to go long. Okay, so nakita nyo yun. So, bumaba siya, tapos umangat, no? Tapos, dito, hindi naman niya nabasag, pero dito sa part na to, nabasag. So, dahil nabasag na yung market dito, eto na yung panibago nating low
No, ito na yung recent low natin. Ayan, ito yung recent low. Tapos ito na yung recent high natin. So, hindi ko ata napalitan, no? Pero this should be high. Okay? Alam nyo na yung gets yun na yun. No? Basta ito yung high. No? Ito yung swing high natin. Tapos ito yung swing low. Dahil hanap na natin yung dealing range, ipupull out na natin yung Fibonacci. So, dahil uptrend pa din yung market, di ba? Kasi higher high, higher low, higher high, higher low. Now, tingnan nyo maigi. Meron tayong dalawang FVG. So, meron tayong FVG sa taas. Meron tayong FVG sa baba. Now, kung mapapansin nyo, hindi na tinamaan yung FVG sa baba because umabot na siya sa discounted price. Umabot na siya sa equilibrium, bumaba na siya below equilibrium at nirespect niya yung unang FVG natin. After niya nirespect, lumabas siya, nag-body candle close outside the FVG, confirmation na yung market will likely to go up na. Okay? So, nagme-make sense ba? So, kahit nasa taas siya, basta tamaan niya yung 50% natin pababa, then, goods na itong bumili. So, marami dito nangyayari sa sobrang gusto nila ng mataas na or gusto nilang ma-maximize yung profits nila. Ang ginagawa nila is nag-aabang sila ng position dito, pero hindi na sila inaabutan. No? Hindi na nagtatouch, then lumilipad na. Yun yung kapangyarihan ng premium and discount. So, last example na lang tayo. Napapakita ko sa inyo bakit napaka-importante ng premium and discount. So, dito sa part na to, no, may nag-create tayo ng ito yung high natin. Nag-create tayo ng another lower high. Okay? So, yan yung lower high natin, no? Itong part na to. Tapos, actually, nagkaroon na tayo ng shift in market structure dito. No? Na kung saan nagbaliktad na yung market from uptrend to downtrend. So, ito yung lower high. Nasaan yung lower low natin? Kung mapapansin natin dito, nag-swing yung market from this area. No? So, ito, hindi kasi, mga lods, dahil sa market, hindi naman natin makikita to eh. So, sabihin lang natin hanggang dito lang tayo. No? I-replay ko. Ayan. So, hanggang dito lang tayo. Mapapansin natin, after niya mabasag yung higher low, meron na tayong lower high, lower low dito. Hindi to lower high, lower low. So, higher low nabasag, naging lower low, which means shift in market structure, downtrend. Now, dahil meron na tayong dealing range, ipupull out natin yung Fibonacci. Okay? Tapos meron tayong order block. Meron tayong fair value gap. Pero, anong nangyari? Same thing, na-touch yung fair value gap pero hindi tinamaan yung 50%. That's why, hindi maganda to short to and yun nga, nag-cause ng rally yung market to go down. Pero, di ibig sabihin nito ay wala na, no? Wala nang pag-asa. So, kung titingnan natin yung market mga lods, kung i-extend natin yan for sure sa higher time frame, kasi hindi siya nag-pull back since bumaba siya eh. Nakita nyo, nag-create siya ng isang aggressive move pababa. Ito na yung magiging low or yung liquidity natin sa baba para sa displacement. Okay? So, kung makikita natin, ayan, kung pa-plot mo yung Fibonacci from high to low, no? Hindi na to ano eh. Ganyan na yan. High to low. Kasi sa higher time frame mga lods, kung titingnan natin sa weekly yan, isang ano lang yan, isang shift or isang trend lang yan pababa. Okay? So, dahil hindi siya nag-pull back nung nag-shift yung market structure, this is considered as one trend. Now, this is our dealing range, this is our high, this is our low, and tingnan nyo maigi. Kita nyo? So, after nyo tamaan yung fair value gap dito, kasi nga hindi niya masyadong na-fill up, pero dito nakita nyo nag-fill yung fair value gap, tapos nasan siya? Nasa above 50%. So, meaning, nasa premium yung price ng market, nasa 70.50, nag-reject yung market sa fair value gap, at tingnan nyo, boom, dire-diretso, pababa. Okay, so yun yung kapangyarihan ng premium and discount. Nalalaman natin yung opportunity, kung nalalaman natin kung goods to buy na ba or hindi. Siyempre, meron din itong mga oras, no, yung market session, ICT kill zone. Tuturo ko din sa mga next video natin. Pero sa ngayon is practicing nyo muna mag-plot ng ang premium and discount tsaka ng dealing range.